Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ang inyo pong lingkod, ang inyong among sa Himpapawid, si Father Pep po ito, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Wednesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. No? Dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM, Friends tayo. And it's the third day, anticipated na po, no? Pangatlo, yan ang ating pagsisimbang gabi. At gusto ko lang batiin, Sister Son, yung aking mga nagsisimbang gabi. Tatlo yung simbang gabi mo, amo. Oo. Diyan mamaya sa Mabalacat, sa Santa Ines. Sabi ko sa kanila, makinig sila. Yan. Hi, hello sa mga taga Santa Ines na nagsisimbang gabi dyan, no? Basta't stay tuned kayo dyan at of course pagkatapos ng aking programa rito, ang aming programa ay diretso ako dyan sa inyong chapel, no? Magkikita-kita mamaya tayo para sa ating pangapat na o pangatlo? Pangatlo pa. Yeah, pangatlo, no? Okay, bumati ka muna, Sister Son, sa ating mga tagapakinig. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. Ayan. Masaya na po ang atmosphere, no po? Lalo nang ngayong ngang simbang gabi. Ayan, and I hope nakakasimba po tayo. 3 po ang misa ni Among. Kung minsan sumasama ako dito sa jail na nakikinig sila. Batiin mo rin yung yung mga nasa Pampanga Provincial Jail. Mamayang umaga po. Bukas ng umaga. Pero hindi ako magmimisa dyan bukas. So, surprise sana pero sinabi mo na rin. Si Archbishop Dong. Wow. Siyang nag-volunteer na magmisa. Gusto niya makasama yung ating mga inmates dyan sa provincial jail. So, tomorrow, no? Tinawagan ko na kaya nga, kanina tinanong ko yung number ni Brother Joe sa'yo. Yun pala. Pero naka-coordinate na, no? 5:30 in the morning. Sagme-miss ka ng isang araw doon to give way to our Yes, so gusto niyang makapiling din yung ating mga inmates. Kaya, yan yung ating mga tagapakinig dyan sa ating provincial jail, no? Bukas po ay ang ating bagong pinamahal na Archbishop, no? Si Bishop Dong Labarias ang ating pong celebrant dyan sa ating misa. Okay. And then, of course, yung isang misa ni Among, yung madaling araw din sa Arsobispado de Pampanga. Yung ating Arsobispado community dyan. Okay. So, siguro ba yung umaga doon naman ako sasama Among? Dahil hindi ka pala sa jail bukas ng umaga. Yes, sumama ka dyan sa Arsobispado, ha? Gumising ka. Sa bagay, maaga ka naman gumigising. Dito lang ako mamaya. Early to bed. Early to rise. Okay, at ibigay muna natin ang ating mga hotline numbers, ang ating Sun hotline number, 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number, 0905-302-5768. 0905-302-5768. Okay, at para naman po dun sa gustong mag-text, ito po yung text line number sa Smart po, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At para naman sa Globe po, yung may Globe cellphone, ito po, 0917-368-3738. 0917-363 Yan. At para po sa ating gustong sumali at maging membro po ng ating Connect Catechist program, just type REG, all capital letters and then space your full name and then slash the name of your vicariate, parish or your school o kaya yung inyo pong address, no? At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. 0927-891-0966. And once registered po ay makakatanggap kayo ng daily inspirational messages from the Lord, no? At
kung may mga prayer request kayo o kaya yung kahilingan, intention. So, pasasalamat, i-text lang po sa ating number na yan, 0927-891-0966, at isasali po natin ang inyong mga intentions, no, sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa Connect Ka Katekista program. Okay, yun naman pong counseling line namin, 0922-831-5967. 0922-831-5967. At para naman po dun sa na naka-internet ngayon, pwede po kayong manood sa internet at makikita po ninyo yung paborito ninyong station 91.9 yung loob po ng booth yan. Punta po kayo sa www.ustream.tv, then isearch po ninyo yung Bright FM 91.9. At para naman po dun sa gustong may na-miss na mga episodes namin, gusto po ninyong marinig or gusto ninyong ulitin yung ibang mga gospels na gusto ninyo, meron din po kaming Facebook. Yan. Ang account name ay Barkadahan kay Cristo Pampanga. Pagbukas po ninyo doon, makikita po ninyo yung mga nakaraang episodes namin sa radio program. Of course, thank you kay Longlong Pascual ng Santo Tomas Parish for maintaining our Facebook accounts. Yan. Okay, marami naman ang mga nagbibisita, no? Sa ating FB account. Okay, Stresson, at ready ka na? O sige, naku, yung gospel ngayon, yes, ang hirap. Listahan. Oo, listahan ng mga pangalan. Yan, no? Babasahin po sa atin ni Stresson ang ating pong ebanghelyo sa gabing ito. I hope tama yung mga pronunciation ng mga pangalan namong. Yan, sige. Okay. A proclamation of the Holy Gospel according to Saint Matthew. This is the account of the genealogy of Jesus Christ, son of David, son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Judah was the father of Perez and Zerah, their mother was Tamar. Perez was the father of Hezron, and Hezron of Aram. Aram was the father of Aminadab, Aminadab of Nashon, Nashon of Salmon. Salmon was the father of Boaz, his mother was Rahab. Boaz was the father of Obed, his mother was Ruth. Obed was the father of Jesse. Jesse was the father of David the king. David was the father of Solomon. His mother had been Uriah's wife. Solomon was the father of Rehoboam. Then came the kings, Abijah, Asaph, Jehoshaphat, Joram, Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, Manasseh, Amon, and Josiah. Josiah was the father of Jeconiah and his brothers at the time of the deportation to Babylon. After the deportation to Babylon, Jeconiah was the father of Salathiel and Salathiel of Zerubbabel. Zerubbabel was the father of Abiud, Abiud of Eliakim, and Eliakim of Azor. Azor was the father of Zadok, Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud. Eliud was the father of Eleazar, Eleazar of Matan, and Matan of Jacob. Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary. And from her came Jesus, who is called the Christ, the Messiah. There were then 14 generations from Abraham to David, and 14 generations from David to the deportation to Babylon, and 14 generations from the deportation to Babylon to the birth of Christ. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Wow! Among, ito yung gospel na kapag simbang gabi pangalawang araw ito ng simbang gabi, di ba? Ang gospel na to, na yung mga tao parang, ano ba, bakit puro mga pangalan ang naririnig namin sa gospel? Ano? And what's in a name? Oo nga. And alam po ninyo, today's gospel is not a list of meaningless names. Hindi po, no? Actually, ang Panginoong Diyos, it took
for him 3 sets of 14 generations to carry out his plan of salvation. Makikita po ninyo, no? 3 set ng tig for 14 na generations ang binasa nating mga pangalan. No, kaya siguro nainip tayo na puro pangalan, pero ano yan, 14 generations na times 3. And siguro makikita po natin dito, it is about ang patience ng Panginoon with humanity. No, bago siya, kasi ang Panginoon, makikita natin po dito, meron siyang commitment to vision, at ito ay proseso. Kaya po 14 generations na 3 set, proseso siya bago niya siguro bago niya talaga pinlano ang salvation natin po. It reminds us that salvation is not an event but a proseso po, no? Siguro po kahit sa buhay natin, di po ba ang success, madalas we determine success sa buhay natin not so much by commitment to a vision, although kasama po yun, no? Kapag gusto nating mag-succeed, mag-commit tayo sa isang vision natin, pero may kasamang proseso. Yan, hindi po natin makakamit yung gusto nating makamit na mataas or pinakamataas kung hindi tayo dadaan sa dalawa, commitment to vision and commitment to process, no? At madalas po it is our commitment to process that will carry us through. Proseso yan ibig sabihin, pag proseso, kailangan natin ng patience, yan, magtiis, no po? Commitment to our vision and to a process. So dalawa po ang among dalawang nakikita kong dito moral lesson. 'Di ba? Pag gusto nating mag-succeed, of course may vision tayo. We commit ourselves to that vision. Pero proseso din. Kaya kung kulang ng medyo patience, hindi very pwede. slow pero sure na. Oo. Proseso. So, yun po ang kaya mahaba yung gospel natin. Yan. Buti nga mo ngayon din nung unang panahon, alam ko mas mahaba pa dito Niksiyan na talagang nangangawit na yung mga tao. Inomili ko na nga kanina yung anong yan yung ating Oo. gospel, no? Sabi ko nga dyan sa provincial jail gumawa ka rin kayo ng listahan, sabi ko. Pero hindi Sige. naman listahan ng utang. Okay. Okay, listahan sige. ng ating mga Ninuno? Oo, hindi lang yun. But I think listahan ng mga blessings natin sa buhay natin. Diba? Blessings. Okay, listahan. Maganda Kasi yun. talaga mahaba itong listahan na to. Of course, sabi mo nga kanina, hindi naman meaningless names ito, no? Hindi. Because they have their own particular stories itong mga taong ito, no? And of course, may mga popular, may mga talagang big names diyan sa ating listahan diyan, no? Like Solomon, yan, Si talagang King naririnig David, natin yan, di ba? yung mga Si Abraham, pangalan yan, si Isaac, no? Oo. Ang nakikita ko naman, of course, yun nga, may vision ka, may process, no? To attain that vision. Pero siguro itong vision na sinasabi talaga sa atin, itong mga listahan na ito ay yun nga yung isang regalo ng Panginoon at blessing na kailangan natin siguro i-acknowledge sa ating buhay, ang regalo ng pamilya. Yan, yung family. Oo, family. Kasi nga ito'y parang family tree yan no? Yung pamilya niya. And of course, kung minsan nga, sabi kong kanina sa aking homily yun kung minsan wala namang perfectong pamilya. Oo, totoo. Just like itong mga names na to, mayroon ding mga dyan, mga hindi magaganda yung mga naging buhay nila. No? There were, I think, 2 women mentioned there na they have lived a very wild life, no? Actually, si Tamar at saka si Rahab yata, no? If I'm not mistaken. And of course, alam natin si King David, no? Yung paano siya nagkasala din, di ba? In other words, ang maganda rin dyan, kahit na hindi sila talagang yung completely mabuti at yun nga, may halong
may halong hindi magagandang personalidad din dyan, no? Pero I think they were included in that list, no? Precisely because I think, no, tayo rin naman no? Because parang yung listahan na yan, Sister Son, it goes on up to now. Pero kasali tayo sa listahan na yan. No matter how unworthy we are, undeserving, no? Nakasali tayo. Tayo palagay ko we are the present genealogy of the Lord, no? Tayo ang present generation, no? At tayo ay nakakonekta diyan sa listahan na 'yan, no? Pero ang ganda dahil kasama pa rin tayo, no? Hindi tayo binabasura ng Panginoon o kaya inetsapuera diyan, di ba? At kanina nga sa akin reflection yun nga, no, sa family kong minsan no? Pagka may mga problem mga child o kaya kung minsan may pasaway o kaya may mga black sheep sa family, no? Ang ating attitude dapat it's not one of condemnation or judgment, di ba? Kung hindi ayusin natin, no? Kaya kanina sabi ko nga sa provincial jail, ang ginagawa kasi sa mga yung bilangguan, it's an unneeded institution, a branch of the government. Bakit? Kasi yung corrective at sinasabi ko yung corrective and ano ba ito? Yung anyway, about justice, no? Oo. May isang word na ano sa isip ko It's a parang transformative justice, no? Restorative. That's right. Okay. Restorative. Corrective justice. and restorative. Napaka halaga yan, no? Yan, dahil sa mga inmates, no? Corrective, kailangan, yan ang dapat dyan na, bakit may mga prisons tayo? It's because of that, to correct. Yung mga nangyari. Mga pagkakamali kasi. Hindi maganda. Hindi maganda. Kaya corrective No? Corrective, dalawang adjective yun Corrective, nasa ano ito? Nasa moral theology ng simbahan, no? Na hindi punishment ang jail. Kung hindi, yun nga, to correct and then restorative, no? To restore. Yung no? dignity nila na nawala. To restore the person. At the same time, yung justice. Kaya nga, corrective and restorative justice Kasi, ano ba yung matuwid, di ba? Halimbawa, may ginawa kang masama. Halimbawa, nagnakaw ka. Ano ba yung justice dyan? Di ba dapat pagbayaran mo? Di ba? Yung parang kay... diba? Kailangan pagbayaran mo, no? In some forms maybe. Hindi siguro diretso na wala kang pera o kaya ano, di ba? So kailangan makorek yung bad attitude na yun. And at the same time, yung justice na isa-serve dapat it should really restore also the human person. Di ba? Yan kaya parang sa family ganyan. Going back to itong pinag-usapan nating isang regalo ng Panginoon yung genealogy, no? Hindi nga tinatapon ng Diyos yung mga kung minsan mga problematic sa kanyang mga anak, no? 'Di ba yung prodigal son, no? May mga ganyan, 'di ba? Sa family. Pero ang attitude natin yun nga, wag natin husgaan o kaya wag nating ibasura na lang, but we try to help the person na yun nga yung di ba sabi ko yung mga magulang na Father, anong gagawin ko dito sa tigas-tigas ng love him more. Yun nga, the more na supportan siya, the more na tulungan siya. Yes. Bakit mo kailangan na mahalin lalo pag-ukulan mo ng pansin at panahon nitong batang ito? Yun nga para siguro because of your unconditional love, may babalik mo, makokorek mo at mare-restore mo yung yung tamang pagkatao diyan sa batang 'yan, 'di ba? Anong nangyayari 'yan, no? In any institution or in any for that matter sa family. Lalong-lalo na 'di ba sa Pasko, napakahalaga yung
pagka sa Pasko siguradong natin, no? May hindi nag-uusap, Oo. o kaya may kaaway, o kaya may hindi pagkakaintindihan sa family, no? Kung minsan they can no longer see eye to eye. Oo. They cannot accept each other. No? Pero pag Pasko, nawawala lahat yun Yan, di ba? Kasi magkakasama sila, madalas family gathering pag Pasko. Kaya mawawala lahat yun. At Yeah. sana after Christmas, tuloy-tuloy pa rin, di yung pag Pasko lang. Kaya nga, oo. Hindi lang Pasko, no? Oo. At kung minsan nga sa isang event lang, no, kung minsan yung mare-restore yung dating intindihan at pagkakaisa, no. Oo. I know of one family na nung namatay yung nanay nila, doon nagkausap-usap yung mga magkakapatid, no. Kasi may sila, yung family feud regarding ano ba ito? Mana-mana. Yung mga properties nila, no. Yun ang mahirap. Pero nung namatay yung mother nila, I was very happy to hear, no, from other people na nag-uusap-usap sila. Para bang yung pagkamatay ng nanay nila, of course, sino ba namang nanay yan na ayaw, di ba? Magkakasundo-sundo yung anak, no? Hindi naging meaningless yung pagkamatay niya. Oo. I remember nga nung isang may inanoint ako, no? Ganyan din, namamatay na rin na nanay, no? So, I administer the Sacrament of Reconciliation, no? Nakapag-confess pa. Pero sabi ko, Nay, of course, kung kukunin ka na ni Lord, ano ba yung habilin mo sa mga sa mga anak mo, no? Yun lang ang sinabi niya sa akin. Yung Sabi niya, alam mo, Father, masaya akong mamamatay kung alam kong magkakasundo-sundo at hindi na mag-aaway-aaway itong mga anak ko. Okay nga, yung family feud, no? Yun, during the funeral mass, because I was also asked to officiate the funeral mass, no, of that family, of that yung nanay. Yun ang sinabi ko dun sa family mga anak ko. na, Alam niyo, sabi ko nung inanoint ko yung nanay ninyo, ito yung hinabilin niya. I think hindi lang yun that particular nanay, no? Sa lahat ng nanay, di ba? Sa lahat ng tatay, sa lahat ng mga magulang. Nangyayari sa iba din. Oo. Kung sabi nga, kukunin ka na ng may kapal, no? At talagang isasara mo na yung mata mo, no? Siguro yun lang ang wish, no, ang hope ng mga nanay, 'di ba, mga tatay, no, yung yung makikita nila o kaya hindi makikita kung hindi ahabilin sa mga kanilang mga anak na magpatawaran kayo, magkaintindihan kayo, magkaisa kayo sana, ano man yung mga differences ninyo, pagkakaiba ninyo. Because talaga namang sa family kahit na magkakapatid kayo, kung minsan may mga differences, di ba? And you should respect that. Pero at the end of the day, in spite of the differences you have, you stick it out as one family. Magkakapatid pa rin. Oo. Yan ang nakikita ko dyan sa genealogy. Oo, parang napakaganda Jesus po ng stuck it out. gospel. No? Hindi niya binura. Oo. No? Para bang yung bang parang ano kasi ito, hindi niya inedit. Kasi kung i-edit mo yan, kamukha ng aalisin na lang yung ibang mga pangalan. Kamukha nga ng yung script, di ba? Kung mga hindi magagandang parte diyan, o kaya isang sine yan, o kaya pelikula, di ba? Minsan ikakat yan no? I-edit yan, no? In such a way na yung mga hindi ka nice aalisin, no? Pero ito unsaturated, parang unedited, no? Talagang totoo, no? At the Lord really intended na kasali sila, no? Just to maybe impress sa ating lahat na kayo rin kasali din kayo. Kahit na
no, hindi kayo perpekto, hindi kayo kumisa mabuti. Tsaka yung tiniis ng Panginoon bago naging si Joseph na no, na naging tatay ni Jesus, no, at si Mary. Na tiniis niya itong mga madaming generations na to, nagtiyaga siya bago iplano yung salvation natin, the plan of salvation. Oo. Talagang yun nga this is parang the process. Oh, this is the parang ano ba ito? Yung comprehensive plan, no? Parang ganon, yung master plan. Ayan. Parang yan ang master plan ng Panginoon. Alam mo talaga may master plan ng Diyos, no? Sa atin at sa ating mga pamilya, di ba? Mamaya nga maganda yung gospel, no, para tomorrow, no? Oo, parang continuation. Yeah, it's about plan din. We have dreams, we have plans, no? Pero may master plan ng Panginoon, no? Naku, yan ang magandang homily mamaya. Okay. Parang karugtong. At saka ang ganda ng gospel ngayon, Awong, parang piniprepare na tayo sa, di po ba, after Christmas may family, Holy Family, Feast of the Holy Family. So, parang preparation ito, no, itong gospel na to. That's for very that very important feast din ng liturgical calendar natin, no? Yung Feast of the Holy Family. Okay, at magbe-break muna tayo, Sister Son, no, sa ating mga texters, no, kung may mga gusto po kayong mga i-share na mga insights and reflections or experiences, no? Whether it be sa inyong personal life, sa inyong family life, lalong-lalo na, no? I-text lang po at mamaya po sa ating second segment ay babasahin natin, no, inyong mga messages. For the meantime, ay magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family.
to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment ay tinalakay po natin itong ating ebanghelyo, ang kanyang mensahe, no? Napakatagal na talagang may master plan ng Panginoon, di ba? Sabi mo nga kanina, He has a vision, no? Pero napakatagal na na-realize yung vision na yun, di ba? Yung daming 14 generations, no? Oo. 14 generations pala. So, dalawa siya mo, ang commitment to vision and process. Kaya nga, pero yun nga, yung matagal Dalawa siya. talaga, no? Pero later on, maintindihan natin that God has really a plan, no? Oo. At yun nga, in-embrace niya yung human family. At kahit na hindi karapat-dapat yung mga tao dyan, pero sinali niya itong mga taong ito, no? Because God can, sabi nga, can work, no? Even in crooked lines, no? Ganyan ang Panginoon, no? Mysterious ways, sabi nga, no? Okay, May dalawang texters sige nga, tayo. Yung share mo. from our regular texter, from James, sabi niya, recognize our spiritual genealogy and do accept God as our Father and Jesus as the sovereign King and Lord of our life. Yan. Maya Pabengi po, Father Pep and Sister Zon. Yan. Okay, Thank you, salamat, James. And then yung isa pa, from 5216 naman. Sabi po niya, request prayer ko po, sana gumaling na ang asawa ko sa sakit niya sa puso. From Tom Porac, Pampanga. Ayan. Sige po, isasama ni Among Pep sa misa niya. Yan, mamaya, isasama na ang asawa ni Tom, no? Tom ba? Sa yung puso. asawa niya? Ano kaya ang pangalan ng asawa? Kahit na pangalan Oo nga, lang, no? baka i-text niya. Okay, sige. i-text mo, Sige Tom, po, yung isasama pangalan, sa no? prayers. Okay, Okay. thank you po sa mga nag-text. Ang Sige, daming may tuloy sakit natin. ngayon, Pag no? Diba? December nga mo. Change Saka of yung weather, kinakain no? po natin. Okay, yan. Oo, Lalo na ngayong Pasko. tayo ng konti, ha? Oo. Mag-preno-preno ng konti. Opo, sa mga karne. Yan. That's right, no? Masarap kumain, pero naku, no? Pagkatapos ng Pasko, stasyon, Oo. ang isang plano ko, i-check ko lahat yung sugar level ng mga tao. Yung cholesterol nila, yung uric Oo, acid. yung pagkain pag Pasko, grabe talaga. Grabe, no? Oo, Kahit kailangan na kami ng dyan sa Arsobispado, discipline. dahil kasama kong kumakain sa Archbishop, no? Ang daming mga binibigay na mga pagkain, no? Masarap naman. Marami kami kumakain dyan. No? Pag Kagabi sa meeting namin, mong Korean food ang kinain Wow, namin. sarap Kaya naman. lang, puro maanghang. Tinatawanan ako ni na Brother Talaga. Banjo habang kumakain. Yes. Okay, pero healthy food. Very good. Yung sa mga Korean Basta't food. eat healthy, Sister Son. Ayan. Okay, tuloy natin O, itong sige. ating discussion dito sa genealogy, no? Actually, Sister Son, ang isang purpose talaga ni Matthew, and that's why he included this, no? Ipakikita na talagang ang Panginoon, although alam natin Diyos siya. Oo. Diba? Diyos naman talaga ang Panginoong Jesus. Pero alam natin, dalawa yung nature, no, ng ating Panginoon. Both divine and human. Human, So, may human lineage siya. No, tao siyang kamukha natin. No? So, dito makikita yung human side niya. Oo. Sino bang tao na walang pinanggalingan? Yung basta na lang lumitaw sa mundo, wala po. No? Oo, Lahat tayo, galing tayo sa tiyan ng nanay natin. Pero kung minsan may ano dyan Yung biro sa atin Biro. ng mga magulang. Pinulot da kagentak lang damulag.
Oo, kahit noon pa, mong talagang Tapos expression iiyak na na yung yan bata. ng mga magulang yan eh. Pag yung dahil matigas ang ulo ng bata, no? Kung sa maririnig yan. Pinulot da kakin taklang damulag. Tapos siyempre naman, sino ba yung hindi mapapaiyak na Oo, pag sinabi wala akong sa'yo. pinanggalingan? Oo. No? Sa tayo ng kalabaw. Oo. Agad. Yung parang you're not accepted, no? You're not welcome. Oo. Alam mo, Sister Son, ang isang napakalakas na need, no, ng tao, yung pangangailangan natin, Oo. is the need to belong. Yan, oo. Yan. Totoo yun, oo. Di ba? Mm-mm. Yung need to belong, yung kailangan kasali tayo. No? Oo. Yung bang kaisa tayo sa isang pamilya, no? Oo. Because you can never imagine, of course, no? Ang dami naman dyan na kumisan orphan, hindi nila alam kung saan sila nanggaling talaga. Although, siguradong may pinanggalingan. Kaya lang, they had never had a chance, no? O kaya, halimbawa, namatay, no? O kaya pinamigay sila, no? A lot of cases are, sa mga, ano ba ito, mga orphanages, no? You can see this, no? These cases, no? Pero yung the need to belong, yung family talaga, no? Oo. And, yun nga, as a human person ng ating Panginoon, talagang He grew. Sabi nga, lumaki siya sa May isang family. Sa isang family. Oo, isang modelong pamilya, among, no? Na napakagandang, ano. Of course, sabi mo nga kanina, there's no perfect, such a perfect family. Pero, merong pwede nating sabihing modelong pamilya. Yan, Ako, minsan may nakikita ako no? Sabay-sabay silang nagsisimba. Makikita mo kasama yung mga anak, mga magulang, yung mag-asawa nandun, no? Magbabanding. Ang gandang tingnan. And that's very true. No? O siguro minsan may misunderstanding, pero normal na lang yun And after the Yeah. misunderstanding ang sarap naman ng pakiramdam, di ba? Oo. Kaya yun nga, kung minsan talagang may nag-aaway sa family, no? Pero Minsan sana, normal lang. Oo. we should really, go beyond Oo, yung mga petty quarrels o kaya no? Because, mas importante yung relasyon ninyo sa isa't isa. Oo. No? That, hindi lang yung blood relationship, but I Iba think, kasi ang pamilya. oo, I think yung relationship na dapat nandun yung pagmamahalan ninyo, no? Napakahalaga nung ganun Kaya ito nga yung ating Panginoon he grew in a family. O siya lumaki at may nanay siya, may tatay siya, no? Talagang taon-tao kamukha natin, no? Pero sabi nga ni Saint Paul tao siya except for one thing. Oo, sa kasalanan hindi no? natin siya hindi siya nakiisa. Doon lang Hindi siya nakiisa sa atin sa kasalanan. Doon lang. Doon no? lang. Hindi, Nagbabad siya. Hindi siya nakiisa. Nakababad siya sa atin, no? Yung Emmanuel, God is with us, no? Pero hindi siya kaisa natin sa kasalanan. Although hindi tayo yun nga that's the very reason dahil alam niya yung original sin from our first parents talagang minana na natin yan. 'Di ba? Yung kasalanan. Kaya nga dumating siya, nakiisa siya sa atin at except sin of course. Para ito nga iahon tayo. Iligtas tayo. Diyan sa parang kumunoy sa trap, no? Oo. Na kinasadlakan natin. Kumisan talaga trap 'yan sa atin, no? Kaya nga wag tayong agad-agad na bibigay, no? Pag yan yung part of our humanity talaga, no? May kahinaan tayo, may pagkukulang tayo, no? Pero natin, I think the Lord has shown to us, no? That it is possible as humans, Kasi kung minsan, alam mo yung sinasabi ng kanta, yung sapagkat kami. Tao lamang. Oo, yan. Ano bang kanta yun? Pero may narinig ako dun hindi daw dapat dahilan yun Kaya sa isang nagkakasala kasi tao lang ako Hindi, tao nga tayo. We were created in the image and likeness of God. Kaya nga Huwag parang sabihin lang. tinaas yung humanity natin. Oo, ang Panginoon. Because we come from niya. the Lord, we come from God, wala namang ginawang
palpak ang Diyos, no? Kaya lang hindi naman pumalpak tayo dahil din naman kay kasalanan. Oo. Alam mo kasi, nung ginawa tayo ng Panginoon, alam natin naman ang Diyos, no? Yan, may freedom tayo. Yun, Yun. it's a gift from God. Yun, Kaya freedom. lang, naku yan, it's a risk, sabi nga. No? Pero kung robots siguro tayo ng Panginoon, no? Walang Mahirap din magkakamali. kung ginawa tayong robot. Pero walang magkakamali. Oo, no? oo, Kaya lang, walang kusang loob, walang personal decision, no? Oo. Sunod-sunuran lahat tayo, no? At ayaw ng Diyos yung ganun. Gusto niya rin, manggaling sa atin. Diba? We have the freedom to choose, to decide, no? Ayan, oo. Kaya At nga, hindi tayo binigyan tayo ng pipilitan. intelekto. Oo. Kaya nga, Yun yan ang ang mga importante. gifts na tinanggap natin sa Panginoon, no? Oo. Pero yun nga, wag nating gawing dahilan na parang nagpapakababa tayo sa ating pagkatao, di ba? Kung yun ang dahilan natin, no? Oo. May texter ba tayo? Oo, may Sige. tanong sila, Among, Okay. yung naibalita mo na hindi muna ikaw ang magmimisa sa jail mamaya, bukas ng umaga, kung hindi yung bago yes, nating oo. Archbishop. So, itong tanong nila, good PM po, sabi nila, pag dumating po dito si Bishop, pwede po bang humalik sa kamay niya? Wish po namin. Ay, of sabi nila sa course. Pampanga Jail. Of course, no? Pinapahalik po yung, lalong-lalo na yung kanyang ring, no? Kasi may mga sing-sing yan. Oo. Oo, yung kanilang parang episcopal ring. Ganyan, no? Oh, yun, pwede po. Opo. Bukas And ng umaga. we are very happy, no? Excited na sila. Among. Kanina kasing Lance, yung tinanong niya kung sino yung nagmimisa dyan sa... Tinanong tamang-tama, yun nga, katabi ko sa table kanina. Sabi ko sa kanya, Bishop ako po ang nagmimisa dyan. Do you want to, take one, simbang gabi? Isang gabi na siya naman. Sige, sabi niya, para bukas ba pwede? ma-experience. Pwede, sabi ko. Tama-tama, Kaya no? siyang nag-volunteer Oo. Hindi ko rin pinili yung Sabi ko, baka walang preparation nga ito mga sa jail, no? Pero sabi niya, okay lang, wag silang mag-prepare, no? Parang basta darating na lang ako doon and then magmimisa, no? Gusto ko lang sila talagang makapiling sa misa. And then, alis din ako, sabi niya. No? So, don't prepare po, ha? Yung, parang sa atin, 2 gabi na ngayon. Ay, 2 araw na ngayon, no? Basta't, wag niyo po akong intindihin. Ganon din ang ating Archbishop, no? Just like what you're doing sa akin po, no? Wag kayong parang mga matataranta o something like that, no? He will be there tomorrow po morning, early morning, no? Ayan. At isang napakalaking biyaya po, no? Na makasali sa ating simbang gabi ang ating Archbishop, no? Ayan. Okay, pagpatuloy natin, may mga Sige. konting minuto pa tayo, no? Sige. Yun nga ang sabi ko, Sister Son, yung pagiging tao. No? Siguro wag nating parang ano ba ito, yung i-degrade, no? Dahil kami mga tao lamang. Yun nga. Bilang mga tao. Tama, maging marupok tayo, no? We are weak. Kaya lang, sabi nga ni St. Paul, it is when I am weak that I am strong. Nga. Ano ba naman yan, ha? Di ba? Oo. Kaya alam niyo po ang Panginoon, kasi pagka sasabihin natin kasi Diyos siya Kaya nakontrol niya yung kanyang sarili, yung galit niya o hindi siya nakagawa ng kasalanan kasi Diyos siya. Madalas ganun ang sasagot natin Pero kaya din po natin i-control. Don't forget na hindi lang po siya Diyos, kung hindi tao din siya. Yun nga yung pagka-human niya, yung humanity Baka ng Panginoon. hindi ho tayo matapos dito kasi this is one mystery that we believe, no? The mystery of the incarnation. God was made flesh, di ba? And dwelt among us. Mystery po 'yan, no? I mean to say, paano magiging, Catechesis di ba? tayo, Among. Paano magiging tao ang Diyos? Yung ganyan, di ba? So, wala po tayong time para pagdebatihan yan, no? But it's really the mystery of the incarnation. Yun nga, dalawa ang nature po niya, human nature and divine nature. Po yan, no? And the divinity and the humanity of Christ. Christ. Yan. But, siguro, just to, maybe give an example, no? Is it possible, Father, na talagang we can overcome sin, no? Na kahit na tao tayo hindi magtatagumpay ang kasalanan. Yes. Kaya Ako unang-una, alam mo, ayan, no. Ang ating mahal na ina.
Oo. Yung mahal na ina natin, Sister Son, hindi naman Diyos yan. Mm-mm. No? Pero Ito, purong-purong tao yan. Pero tingnan mo naman. Oo, Diba? walang kasalanan. Yes, so tingnan nyo. Tao yan, Si Alam ko Mama Mary. mahirap, no? Kapareho But natin. It's not Oo. impossible po. Mm-mm. Sabi nga ng anghel walang imposible no sa Diyos. No, mahirap, yes, pero hindi ho imposible. Ang importante, Among, yung nagtatry kayo. Try and try until you succeed. Yan. Hindi yung try and Akala- try until you die. Akala ka till you die. Ang importante po yung, okay, gusto kong maging holy. Yun ang first step yung gusto mong maging Lately, banal. called to be holy, to be Yan, saints. oo. Sent forth as Oo, heroes. naku, ang team ng laiko. Diba? Oo. Natapos na, ha? Oo. Yan. Pero Lahat tayo, napakaganda di ba? na yun Yung ng- pagpapakabanal, no? Mm-mm. Try your best, no? To be perfect just like your Heavenly Father is perfect, no? Oo, hindi ho tayo perfecto. Pero, susubukan natin. Yan, Pagpipilitan yun natin. nga, Strive. yung try, oo. Oh. Yun yung it's a process, sabi mo nga, no? An ongoing yan, yung striving. Yun sabi nga ng Panginoon tayo ba papasok sa langit? Sabi nung how many? Sabi, di ba sa question ni I think Peter, no? No, Lord, how many will enter, no? The narrow door of heaven. Sabi ng Panginoon hindi naman konti o marami, kundi strive. Oo. Yan, pagpilitan, no? Yun nga. May So, kwento ako papaano? dyan, Yan, Mamo, sige, yung okay. Magkwento ka na. try. Okay. Pagpilitan. Di ba, alam po natin si Thomas Alva Edison, talagang inventor siya nung 19th and 20th century, di ba? At alam natin, yung the most famous na invention niya, yung electric bulb. Yan. No, actually, nagkaroon siya ng more than 1,000 inventions po si Edison. Minsan daw, Among, nung natapos niya yung invention niya ng electric bulb, may isang reporter na lumapit sa kanya. Sabi daw nung reporter, paano mo nagawa yan na samantalang you failed 1,000 times, sabi daw nung reporter, bago mo na-imbento ang electric bulb. Nag-fail muna siya, Among, 1,000 times. No? Alam mo kung anong sinagot niya sa reporter? Sabi daw niya, no, I did not fail, sabi daw niya. It took 1,000 step na proseso bago ko Na-perfecto. Na-perfect ko yung electric Kasama yung bulb. 1,000 dun sa process. Oo, kasama yon, no. Nag-try siya ng nag-try. Hindi yung unang pa lang talagang na-imbento na yung electric bulb. 1,000 try. Yan, no? Ilang Hindi siya beses nagsawa. na, diba? Ang importante, hindi siya tumigil. Oo, yun Hindi nga. siya na-stuck. Sabi nga, no? Kailangan move on. Oo. Yan. Okay. At sana po ay, yun nga, no? Kapulutan ninyong aral itong ating pinag-uusapan ngayon, no? Ang Panginoon ay kamukha natin, no? Tao. At sana pagsikapan din natin. At alam nyo, naging yun nga, yung sa ating Panginoon, ang nakatulong sa Kanya, ang isang nakatulong, yung family niya. At lahat tayo may family, di ba? Yung mga walang pamilya o kaya namatay na. At least, let us pray, no, for the members of our families, no, na kung minsan nauna na sa atin. Pero yung mga may pamilya pa po, no, diyan natin na-appreciate ang ating mga families, no, because without them, kung minsan, wala tayo sa ating kalagayan ngayon. No, at saka, yung nga, napakahirap magpakatao na ikaw lang. Oo. Kailangan Kasama talaga natin natin pamilya. No? And I ang think, pamilya natin. nakita natin yan sa Panginoon. No? It Oo. took a lot of generations and especially the best ang pinili niya, no? As Abba Father, si Joseph. At mamaya makipapakinggan natin yan. And of course, naman, ang kanyang mother, si Mary. Yeah. No? So let us thank the Lord for the gift of family that He has given us. No? Let us end our episode today with a prayer po. O God, who through your only begotten Son have made us a new creation, look kindly, we pray, on the handiwork of your mercy, and at your Son's coming. Cleanse us from every stain of the old way of life, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.
Okay, Oh, Mong, bago okay. tayo mag-close, may advertise ako. Sige. Ayan. Available po dito sa religious store yung commemorative SIM ng SIM ni card Pope ni Francis. Pope Francis, no? Ayan, na 60 pesos lang po. Doon na mong pagdating ng January 15. Hindi, starting now. Starting now, they will be receiving mga text messages, no? Oo. Trivia, information regarding Pope Francis. May sesend ka ba? Hindi, wala. Kasi bumili na kami. Oo, automatic Pero, yun na papasok sa ano. automatic. Pero lino-load din yun, ano? Yung SIM na yon. Smart SIM po siya. Oo. I think so, just like an ordinary ano. Oo. Pero may mga libreng ano. Kasi okay. nga ano yan. Kanina yung lang kami bumili sa special office SIM card. Sinarot, titingnan baka pa namin. interesado yung mga Mag-observe. katagapakinig natin. Oo nga, bibili po kayo dito po sa religious store it's a natin special sa baba. papal visit 60 SIM pesos card. lang po. And everything you should know about Pope Francis, yung kanyang mga activities. At pag nag-visit po dito, every hour yata, no? Kung kakamali, nakamonitor tayo. Okay. Diyan sa SIM na yan. Sige po, available po ngayon dito. Ang dami po, bili kayo. Bukas ang store ng 8 a.m. Okay, paalam ka na, Sister Son. Okay, ito po Sister Zon Kayana, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Maraming salamat po sa mga nag-text. Hanggang bukas po. Simba po tayo ng gabi. Bye-bye po. God bless. Yan, yung mga taga Santa Ines po, hintayin niyo ako dyan at pupunta na po ako pagkatapos ng ating radio program dito. Tatakbo na No? si Among yan. And of course, wag po natin kalilimutan, no? Bigyan ng pagpapahalaga ang ating pamilya, no? Because without our families po ay napakahirap, napakalungkot ang buhay, no? Pero nagiging makulay ang lahat, lalong-lalo na sa araw ng Pasko dahil po nandyan ang ating mga mahal sa buhay, no? Bigyan po natin ng pagpapahalaga at lalong-lalo na pasalamatan natin ang ating pamilya sa kanilang mga magaganda at mabubuting, no, ginawa sa ating lahat. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa puso't